Ejected si Coach Yeng Giao. Walang tigil ba namang pinagmumura ang mga referee? Anyari sa big lead ng Ross sa first quarter. Walang hirap na hinabol ang Converge. Nagkagulo pa sa dulo. Rain or Shine Elasto Painters kontra sa Converge Fiber Xers. Gandang matchup nito ng dalawang independent teams. Kasalukuyan ngang pangalawa sa standings ang Ross, habang ang Converge naman nga ay nasa 4th spot. Agad ngang nakatres si Bo Belga para buksan ang scoring sa opening quarter. Naging maganda nga ang simula ng Ross offensively, kung saan nagkaroon nga sila ng 11-0 start. Naging agresibo nga sa opensa ang most improved player sa nakaraang season na si Jonald Clarito, na nagkaroon ng 2 early field goal. Tagal ngang hindi nakapuntos ang Converge this quarter. Nakuha nga nila ang kanilang unang field goal with under 10 minutes mula sa basket ng kanilang import na si Sheck Diallo. Pero tuloy ngang mainit na opensa ng Ross sa halfway mark. Naging consistent nga ang pag-ambag sa opensa ng kanilang import na si Deon Thompson. Biglang lobo nga sa 17 points sa kanilang lamang after ng naging layup ni Clarito in transition. Hindi nga makachempo ng run ng Converge this quarter para makabalik sila sa game dahil laging may sagot ang Ross sa kanilang mga baskets. Lamang nga ng 13 points ang Rain or Shine after ng first frame sa score na 30-17. Second quarter ay paunti-unti nga pagbawas ng Fiber Xers sa kanilang hinahabol. Biglang init nga sa labas si Brian Santos na nagkaroon ng dalawang 3-pointers. Nagkaroon nga ng run ng Converge entering the halfway mark, kung saan baba na lang nga sa 4 ang lamang ng Ross sa naging basket ni Justin Arana sa ilalim. Bumagal nga ang opensa ng Rain or Shine, kung saan tumuloy-tuloy nga ang run ng Converge sa late minutes. Tuluyan na nga nilang nakuha ang kalamangan sa naging basket naman ni Shawnee Winston. Pinagmumura na nga dito ni Coach Yeng ang mga referee matapos ang hindi niya pagsang-ayon sa kanilang mga miss call sa loob ng court. Sanay na nga itong mga referee sa mga pagmumura na yan ni Coach Yeng, kung saan pinapabayaan na lang nila ito at hindi na nila ito tinatawagan pa ng technical. Lamang na ng 4 points ang Converge sa halftime sa score na 47-43. Pinapangunahan nga ni Clarito at Deon Thompson ang scoring so far na parehong kumuha ng 12 points. Third quarter ay agad nagkaroon ng threat sa Jordan Heading. Naging in control nga sa game ang Converge sa early minutes. Si Jonald Clarito naman nga sa kabila ang bumubuhay sa opensa ng Rain or Shine na naging agresibo sa pag-atake sa basket. Pero pumapasok na nga ang mga outside shots ng Converge this quarter. Umabot na nga sa double digit ang kanilang kalamangan sa naging 3-pointer ni Kevin Racal. Tinawagan na dito ng technical si Coach Yeng, kung saan patuloy nga ang pag-complain nito sa mga referee. At hindi nga nagtagal ay natawagan ulit si Coach Yeng ng another technical dahil wala nang tigil ang kanyang pagmumura. Dahil nga dyan ay ejected na sa laro si Coach Yeng. Bumabaon pa ng mura bago pumunta sa dugout. After nga nyan ay nabuhayan ang mga players ng Rain or Shine. Bigla nga silang nagkaroon ng 9-0 run sa pangunguna ng kanilang import na si Deon Thompson na nagkaroon ng 2 straight 3-pointers para ibaba sa 1 puntos ang kanilang inahabol. Pansamantalang ang nakuha ng Ross ang lamang sa naging basket ni Deon Thompson, pero agad din nga yung nabawi ng Converge. Balik nga sa 4 points ang kanilang lamang after ng third frame sa score na 73-69. Fourth quarter ay naging kontrolado na nga ulit ng Converge ang laro matapos ang kanilang multiple basket sa early minutes. Balik na nga sa double digit ang kanilang lamang sa naging basket ni Balti in transition na maintain nga ng Converge ang kanilang lamang, kung saan tuwing nakakabasket nga ang Ross ay agad silang nagkakaroon ng counter. Nagkagulo pa sa dulo na kinasangkutan ni Clarito, Bo Belga at Sheck Diallo, pero hindi na din nga yan lumaki pa. Well, hindi na nga nagkaroon pa ng run ng Rain or Shine, kaya sa uli nga ay panalo ang Converge.